Itinanggi ng 4 sa 8 binansagang contractors na pinakakasuhan ng ICI sa Ombudsman ang alegasyong sangkot sila sa anomalya sa mga flood control project. Nagbabalik si Tina Pangiliban Perez. Sa isang statement, sinabi ni CWS Party List Representative Edwin Guardiola na walang katotohanan ang mga paratang na contractor siya. Sabi naman ni Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang Jr., malinis ang kanyang konsensya at kumpiyansang malilinis ang pangalan. Handaan niya siyang harapin ang anumang kaso. Nilinaw naman ni Cagayan 3rd District Representative Joseph Jojo Lara na bago pa maupo sa gobyerno ay wala na siyang anumang kaugnayan sa JLL Pulsar Construction. Hindi rin umano lumahok ang naturang kumpanya sa anumang proyekto sa distrito niya mula nang siya ang maging kongresista nito. Handaan niya siyang patunayang wala siyang nilabag na batas sa tamang forum. Handa rin makipagtulungan si Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Lalo Matugas kapag nagsimula na ang opisyal na investigasyon. Magsusumitean niya siya ng mga kailangang dokumento o records at wala umano siyang tinatago. Wala pa rin pahayag sina dating House Appropriations Chair at dating Ako Bicol Representative Zaldico, Pusong Pinoy Party List Representative Journey Nisay, Bulacan 2nd District Representative Agustina Pancho at Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Tiniyak naman ni House Speaker Faustino D. III na lahat ng miyembro ng Kamara ay handang makipagtulungan sa anumang proseso. Naniniwala naman ang ilang kongresista na hindi makakaapekto sa trabaho nila ang gagawing investigasyon ng Ombudsman kahit pa sinabi nitong hindi bababa sa 10% ng mga kongresista ang iimbestigahan. The House of Representatives can still continue to perform. Anyway, these are allegations. Hindi pa naman conviction. Kahit sabihin natin 10% yan, you still have 90% of the members functioning, and that's more than enough to get things done. Para sa GMA Integrated News, Tina Pangiliban Perez, nakatutok 24 oras.